Philippines, no? So, ito po, it remains noteworthy as the consistency and breadth of the upward trend suggests a genuine and positive shift in public perception, no? Together, these gains in trust and performance ratings represents an apparent reversal of the downward trend observed since the fourth quarter of 2024. They underscore a renewed confidence in the president's leadership. So mga kaibigan, kung noong 2024 medyo bumaba, pero ngayon po ay tumaas po, no? Tumaas po ang survey ng ating Pangulo, no? So among the top officials surveyed, President Marcos Jr. holds the highest trust and performance rating in the second quarter of 2025, no? So mga kaibigan, na-post ko rin yan dito, no, sa aking Facebook, no? So tingnan nga natin, no, sa aking Facebook, na-post ko yan, no? Kasi mga kaibigan, nakikita ng taong bayan, no, kung anong ginagawa ng ating Pangulo. Ang Pangulo po natin ay masipag at talagang kapag maaasahan, mga kaibigan, kapag may mga bagyo, talagang bumababa siya on the ground at personal na siya ay tumutulong, mga kaibigan, sa mga tao. No, hindi po siya katulad nung nagdaang administrasyon na ano lang, talk to the people, talk to the people lang. Pagkatapos, mura-mura lang, pinagmumura yung mga tao, yung mga, kung sinong mga barangay, mga mayor, mura-mura lang. Pero ang Pangulo po natin, siya po ay gumagawa, no? Mga kaibigan. Kaya, siya po ay nakakuha ng 64% performance rating. Umakyat po ito, mga kaibigan, no? Dati ay 62, ngayon ay 64%. At maganda din po mga kaibigan dahil ang ating speaker ay nakakuha naman po ng 57% trust rating. 3 points po ang itinaas at nakakuha naman siya ng 59% performance rating. 4% naman ang tinaas. No? So maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan po ang pasasalamat ni House Speaker Martin Romualdez. So nakikita po ng mga tao kung sino ang tunay na nagtatrabaho. Di ba, mga kaibigan? Kitang-kita kung sino ang nagtatrabaho. Samantalang ang Senate President naman, si Escudero, ay nag-decline 4%. Nag-decline po ito. Dati 51%. Ngayon ay 49% nationwide level, no? So maaming isa sa reason kaya nag-decline ang survey kay Chis Escudero dahil marami pong naiinis sa kanyang ginawa sa fourth with. Ang fourth with niya ginawang ilang buwan. Yung fourth with na agad-agad ay ginawang antay hanggang sa dismiss. No? So yan po mga kaibigan, no? At yan. So House Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez was one of only 2 government officials alongside President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to register improvements in both trust and performance ratings in the second quarter survey conduct. Mga kaibigan, ang ano nito, natitiyak ko mga kaibigan, ilang araw mula ngayon may maglalabas ng peke na survey na sasabihin mataas si Sara Duterte. Ako, natitiyak ko yan mga kaibigan. Natitiyak ko yan. Mangyayari yan. Ilang araw mo lang ngayon, baka 2 days or 3 days or 4 days lang, may lalabas dyan na survey. At ipapakita sa survey na si Sara Duterte ay napakataas. Pagkatapos ipapakita, si PBBM bagsak na bagsak, tsaka si Speaker bagsak na bagsak. Nagtitiyak ko yan mga kaibigan. Ganyan naman po ginagawa ng mga kabilang kubul, di ba? Yung, alam niyo na, propaganda, mind conditioning. Sila po ay gumagawa ng sarili nilang pa-survey. Alam na natin yan guys, no? Alam na natin. So, yan po ang kanilang ginagawa.
base sa sinabi ni Mayor Magalong, it's as if lawmakers will be investigating their own. Could be naman. Pero let me reiterate, the President and the House Speaker has already stated that investigations will be undertaken at the level of the state and at the level of the House. Yan, so wrap up na tayo guys, no? Sa ating pong mga topic, no? Wrap up na tayo. So yun nga guys, etong improvement na to ay nakikita, no? Na ito po ay hindi lang sa Metro Manila, kundi ito po ay sa lahat ng major regions, no? And socio-economic classes, mga kaibigan, no? These improvements are particularly significant as they were broad-based, which gains recorded across all major regions and socio-economic classes. Yan. So kaya ito po ay may katotohanan, no? So tingnan niyo na lang mga kaibigan, no, yung breakdown nito, no? Tingnan niyo na lang po sa aking Facebook, naka-post, no? So, eto mga kaibigan, talakayan lang natin sandali. Ito pong statement ni Justice Adolf Acuna, posted today, no, in social media. Patungkol po ito sa ginawa, mga kaibigan, no, na sa ginawang pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang impeachment laban kay BP Sara. So tingnan lang po natin, no, yung statement ni Justice Adolf Acuna. Yan. Ito po the principle of casualty. Yan. Ito po inuulit ko, this is a statement of Justice Adolf Acuna today posted in social media. Sabi po dito, the principal casualty of the Supreme Court decision applying new rules on impeachment is the principle of accountability. So as most impartial observers agree, the Supreme Court's newly pronounced definition of initiate, contrary to its own prevailing definition, would not only be unfair, it applied retroactively, but would even, as applied prospectively, unduly constrain the House of Representatives in the exercise of its exclusive power to initiate all cases of impeachment. Article 11, Section 3, subsection 1 of the Philippine Constitution. So, yan po, no? Patungkol po ito doon sa pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional daw. So, ang sinasabi po kasi dito, yung pong pagdideklara ng bagong definition ng initiate, mga kaibigan, no, ng Korte Suprema, at yung pagdadagdag, mga kaibigan, ng mga bagong rules, mga kaibigan, ay mukhang nakikita nitong si Adolf Acuna na dating justice, no? Na dating justice ng Supreme Court ay mukhang unfair. Unfair, mga kaibigan. Kasi unang-una sa lahat, ang House of the Representatives ay meron pong pinagbatayan, no, na jurisprudence na ginamit, mga kaibigan, ng House of the Representatives, lahat po ng mga impeachment na nagdaan. So, ibig sabihin, meron pong guide kung paano gagawin ang impeachment at yun nga po ang ginamit, no? At bigla na lang, out of nowhere, malalaman natin na sa pagdideklara ng Supreme Court ay biglang nag-iba ang definition ng initiate at biglang nag-iba ngayon. Mukhang sinaklawan nito, no? Yung kapangyarihan ng House of the Representatives na mag-impeach. Dahil nakalagay po sa ating Constitution na ang House of the Representatives ay merong kapangyarihan to impeach sa pamagitan po ng 1/3 ng mga pirma ng mga kongresista, mga kaibigan, mai-impeach
ang isang impeachable official. At nangyari po yan, pumirma ang 1/3 ng mga kongresista. So, sinaklawan po nila, no? Mukhang sinaklawan nila itong kapangyarihan ng Kongreso. So, sabi pa po dito ni Justice Adolf Acuna, note that we are here concerned with the accountability of public officials. The principal mechanism adopted by Article 11 of the Constitution to enforce accountability of the highest official is impeachment. This is a sui generis procedure, so the normal requirement of notice and due process are subordinated to the overarching demand for accountability. Correct. Tama, di ba? Dapat hindi nila masyadong hinahanapan ng mga technical issues. Kasi ang pinaka-main concern dito, mga kaibigan, ay itry ang isang impeachable official na tinatanong ng taong bayan tungkol sa kanyang confidential funds. Ang pinaka-issue dito ay accountability. Yung nakitang napakaraming issue ng mga aligasyon ng korupsyon. At yung iba hindi na nga aligasyon dahil maraming talagang merong nag-witness na nangyari. So, dahil ba sa kaunting legality na to? Dahil ba sa kaunting technical na issue na to? Hindi na natin dapat ituloy ang trial. Gayong napakarami mamamayang Pilipino ay nagtatanong at naghahanap ng kasagutan. Parang hindi naman yata tama 'yun. 'Di ba? Halimbawa, ganito mga kaibigan. Halimbawa, no? Halimbawang i-apply natin ito sa legal na korte. Yung kaso talaga, legal na kaso. Legal case. Halimbawa, merong isang tao na sabihin natin nag-massacre ng libo-libo. Halimbawa, pagkatapos itong tao na to, dahil mayaman siya, makapangyarihan siya, ginamit niya ang lahat ng kanyang effort, lahat ng pera niya para yung bang magbayad para maisalba siya. Pagkatapos, unfortunately, may mga tumugon kasi ganun pag pinag-usapan to, maraming nagbabago. Pag pinag-usapan to, yung ibang mga tao, nawawala na ang prinsipyo. So dahil sa kanyang pera, mga kaibigan, ang ginawa ng Korte Suprema, no? So, example lang natin to Dahil sa kanyang pera na napakalaki, na lahat ay kanyang binayaran, tapos nag-agree din, halimbawa, ang Korte Suprema, ang ginawa ngayon ng Korte Suprema para isalba siya ay naghanap ng pinakamaliit na butas. Ginamit ang technicality para hindi matuloy ang kaso laban sa kanya. At nagtagumpay. Nakakita ng pinakamaliit na butas, nagtagumpay ang Korte Suprema na isalba ang taong ito na nag-murder ng libu-libong tao. So ngayon, kung ikaw ay isang simpleng mamamayang Pilipino, ano ang nasa isip mo? Sa simpleng technicality, babalawalain natin ang libu-libong tao na kanyang pinatay? Yan po ang pinaka-the best na example. Yan po mismo ang nangyayari ngayon sa Korte Suprema. Although hindi natin sinasabi na sila ay binayaran, pero nagtatanong po tayo, ano ang nangyari dito? Bakit kailangan gamitin ang pinakamaliit na butas? Na kung titingnan natin, wala naman talagang nilabag ang House of the Representative. Bakit kailangan gamitin ito? Para isalba
ang Vice Presidente? And take note maraming nagtataka, bakit itinaon pa nila sa bisperas ng SONA na mukhang minadali? Hindi tayo dito nagbibintang, tayo po ay nagkakaroon ng critical thinking. Nagtatanong tayo, bakit? Dahil yan din po ang tanong ng taong bayan. Diba? At itong sabi ko, kung hindi matutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito ay hindi makakabuti sa kanya. Dahil mananatili sa isipan ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay nagnakaw. Mananatili sa isipan ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay magnanakaw. Kaya nga mga kaibigan, mas maganda kung matuloy ang trial para masagot niya ang lahat ng katanungan at malinis niya ang kanyang pangalan. Kung wala siyang kasalanan, linisin niya ang kanyang pangalan. Dahil kapag hindi ito natuloy, mananatili sa isipan ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay isang magnanakaw. Real talk lang tayo mga kaibigan na wala tayong sinisiraan dito. Totoo ito. Kapag hindi natuloy ang impeachment trial na yan, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si VP Sara ay isang magnanakaw. Nagnakaw siya ng confidential funds. Mananatili yan sa isipan ng sambayan ng Pilipino. Kasi nakikita bakit kailangang i-delay. Kasi dito, delaying tactics to Kasi hindi naman siya inabsuelto ng Supreme Court Hindi sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan yan. Ang sabi ng Supreme Court, mga kaibigan, ay pwedeng isampa ulit sa February 6, 2026. Pwedeng isampa ulit ang impeachment. Hindi siya sinalba. Hindi sinabi ng Supreme Court na wala siyang kasalanan. Ang sinabi lang ay pwedeng i-file sa February 6, 2026. Diba? Kaya habang hindi pa ito natutuloy, mga kaibigan, mananatili sa utak ng mga Pilipino na si Vice President Sara Duterte ay isang magnanakaw. At siya ay nagnakaw. Diba? Yan po yan, mga kaibigan. No? Sabi ni Julian's World, saan ka magtatago pag si Inday na ang presidente? Yan ang dahilan. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi dapat maging presidente si Sara Duterte. Dahil siya ay mapaghiganti, puro puot ang laman ng kanyang puso, puro galit ang laman ng kanyang puso. Na iyan po ay a big no-no sa isang presidente. Dahil dapat ang isang presidente ay katulad ng Pangulo. Yung Pangulo natin, nung naging presidente siya, kinalimutan niya ang ginawa sa kanya ng mga dilawan. Hindi siya nagiganti. Hindi siya nag-revenge. Kundi, pinakitaan niya ng maganda ang lahat ng mga tao, maging yung mga tao na kumakalaban sa kanya at nanira sa kanya. Yan ang tao na pwedeng maging presidente. Pero kay Sara, hindi siya pwedeng maging presidente. Kasi pag naging presidente siya, bias siya. Magiging presidente lang siya para sa mga DDS, para sa mga supporters niya. Tapos lahat ng mga kumalaban sa kanya, ipapapatay niya. Ipapatsugin niya lahat. Ipapatapon sa West Philippine Sea. Yan ang mangyayari. Kaya hindi hahayaan ang taong bayan na maging Pangulo ang isang katulad ni Sara Duterte na ipe-persecute lahat ng mga kalaban sa politika. Kasi mga kaibigan, yan ang sinasabi ng mga DDS Yan talaga ang sinasabi ng mga DDS sa akin. Saan ka pupunta? Pag naging presidente si Sara, mapupunta ka sa aanod ka sa sa Taal. Yan sinasabi ng mga DDS sa akin.
Pag ikaw, pag naging presidente si Sara, magtago ka na, umalis ka na sa Pilipinas. Pinapatunayan nyo lang, ha? Pinapatunayan nyo lang na tama ang mga aligasyon sa mga Duterte. Pinapatunayan nyo lang na tama ang aligasyon sa mga Duterte. Kay Rodrigo Duterte na mamamatay tao. Pinapatunayan nyo na talagang ang inyong mga idolo ay mga killer at mamamatay tao. Dahil kayo mismo ay nagsasabi eh. Mga vloggers na yung mga vloggers na PBBM, kapag si Sara daw ang naging pangulo, eh magtago na daw kami. Yung amin daw katawan ay lulutang-lutang daw sa ilog. Yan ang sinasabi ninyo mga DDS. Kaya hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na ang isang katulad ni Sara Duterte ay manalo dahil ayaw ng Panginoon ng isang presidente na mapaghiganti. Ayaw nun. Ayaw ng Panginoon ng isang presidente na mapaghiganti. Diba? Yun mga kaibigan. Maraming beses, no? Kapag ako'y kapag ako'y nagti-TikTok live, diyan lahat ng mga comment ng mga DDS, magtago ka na. Kapag naging Pangulo si Sara, dami niyan mga kaibigan. Ikaw, anong gagawin mo kapag si Sara lang nanalo? Magtago ka na, punta ka na sa ibang bansa. Yan po ang sinasabi ng lahat ng mga DDS sa akin. Lahat ng DDS, nilalahat ko na. Yung lahat ng mga DDS na nasa social media, yan ang sinasabi sa akin. Kaya kino-confirm nyo lang na ang mga Duterte ay mamamatay tao. Kayo mismo, kayo ang nagko-confirm na sila ay pumapatay ng tao. Sa mga sinasabi nyo sa akin, kino-confirm nyo na kapag naging Pangulo si Sara, ay mamamatay kami lahat. Kayo ang nagko-confirm. Sa bagay, siya mismo eh. Si VP Sara mo nagsabi eh. Kumausap siya ng tao. Ipatsugi si PBBM, si F. Elisa. Ipatsugi si SMR. Pahukay si Apulakay, ipatapon sa West Philippine Sea. Kung yung mga malalaking tao na yan, kung yung presidente natin nagagawa niya na pagbantaan, lalo na kami, lalo na ang lahat ng mga BBM vlogger na gusto niyang mawala. Diba? Kaya, tama yung sinasabi niyo. Salamat. Salamat sa inyong mga komentaryo na ganyan. Kasi, alam mo, pinapatunayan niyo lang na si VP Sara Duterte ay papatay ng tao. At pinapatunayan niyo lang na si VP Sara Duterte ay hindi pwedeng maging Pangulo dahil siya ay mapaghiganti at lahat ng mga against sa kanya ay kanyang ipapapatay kapag siya ay nanalo. Salamat sa inyong komentaryo. Diba? Salamat. Ngayon, napatunayan na natin na ang inyong Vice Presidente ay papatay ng tao. Real talk lang tayo ha, walang personalan na. Bati-bati tayo lahat, walang personalan. Bati-bati tayo, no? So, okay mga kaibigan, tuloy natin. Itong sinasabi po ni Justice Adolf Acuna. Sabi pa niya, it's good to bear in mind the nature of public office. Public office is a public trust. It is not a property owned by the occupant,
The principles of due process, therefore, do not strictly apply to protect its occupants from scrutiny and possible removal. The Constitution provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Articles 3, the Bill of Rights. Someone being impeached does not stand to be deprived of life, nor of liberty, much less of property. So what is the constitutional basis for insisting on applying due process rules in all phases of impeachment? Make sense? Tama po siya doon. Kapag ini-impeach ka, kapag itatrial ka sa impeachment, hindi naman dinideprive yung buhay mo, hindi naman binawi yung buhay mo. Hindi naman kinuha yung mga kayamanan mo. Andyan pa rin naman. So, nasan doon yung paglabag sa due process? Paglabag sa human rights? Wala. No? So, sabi pa dito, recall the 1937 Constitution required 2/3 vote of the House to impeach and 3/4 vote for the Senate to convict. Article 9, 1935 Constitution. We in the 1986 Constitutional Commission deliberately made it easier to impeach and convict high officials by reducing the vote required to impeach in the House to only 1/3 and the vote in the Senate to only 2/3. In short, the intent of the present Constitution is to make accountability easier to enforce. Sa 1935 Constitution, medyo mahirap. Kailangan, kasi kailangan 3/4, kailangan 2/3 ng mga kongresista ang pipirma. Tapos 3/4 ng mga Senate ang magkukonvict. Pero pagdating sa 1986 Constitution, pinadali, 1/3 na lang ng mga lawmakers ang kailangan pumirma at 2/3 na lang ng mga senador ang kailangan mag-convict para talagang ma-impeach totally ang impeachable official. So bakit ginawa yan sa 1986 Constitution? Kasi ang purpose niyan ay para mas mabilis, mapadali ang pagkukonvict sa isang impeachable official para to safeguard the Filipino citizens from corrupt officials. Yan yun, mga kaibigan, no? So the new rules of the Supreme Court in its decision, unless reconsidered, would add a plethora of requirements ranging from prior notice and hearing. Yan yung sinabi ko, di ba? Without prior notice, dapat hindi ito pinatupad. Itong bagong rules ng Korte Suprema, hindi dapat ito pinatupad without prior notice. Tsaka hearing. Kasi hindi naman alam ng Kongreso yan eh. Dahil ang ginagamit ng Kongreso, yung dati pa, yung laging ginagamit kapag mayroong impeachment. Wala namang bagong inilabas ang Supreme Court eh. Nabulaga na lang ang lahat na, uy, ganun. May bago? Bakit walang prior notice? So kahit saan mo tingnan anggulo, mali yun eh. Mali yun. Dapat talagang merong prior notice. Lahat, mga kaibigan. Katulad na lang ng, halimbawa, meron kayong usapan ng kaibigan mo. Usapan kayo, maganda yung usapan nyo, no? Buo na, no? Yan na yung plano andyan na. Pagkatapos nung andyan na mga kaibigan, yung petsa na gagawin nyo na yon, yung plano, biglang nagulat ka, no? Hindi ka na-inform. Biglang may binago. So magagalit ka ngayon. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi naman yan ang pinag-usapan natin. Dapat bago mo ginawa yan, dapat sinabihan mo muna ako ahead of time para na-ready ko yung ganito kasi ganyan. Para naka-align dyan sa sinasabi mo na yan.
Yun po mga kaibigan ang ibig sabihin nito, no, sa pinakasimple na explanation. Kasi wala pong prior notice na merong bagong rules para sa impeachment. Dahil ang ginagamit po ng Kongreso ay yung usual na ginagamit every time na merong impeachment. Kaya kahit saan mo dalhin ito mga kaibigan, may mali talaga doon sa desisyon ng Korte Suprema. Yun po mga kaibigan, no? So, furthermore, if allowed to stand, it will, to my mind, effectively amend. Sandali, dito muna tayo. Nalampasan natin. To attaching the evidence, to requiring proof that the representatives read and understood the charges and the supporting evidence, all this will effectively render it almost impossible to carry out the intended accountability procedure. Furthermore, if allowed to stand, it will, to my mind, effectively amend and, God forbid, derail the Constitution, which even the Supreme Court has no power to do. Nga naman, no? Correct, mga kaibigan. Kasi dapat kung ano yung nakalagay sa Constitution, yun dapat ang sundin. Kung ano yung mga rules, yung jurisprudence na ginagamit, yun dapat ang sundin. Dapat hindi maglabas ng bagong rules. Lalo na, wala namang further notice. At lalo na, iba naman yung nakalagay sa 1987 Constitution. Ibig sabihin, mga kaibigan, mas dapat nating sundin at paniwalaan ang Korte Suprema kaysa ating 1987 Constitution. Di ba yung 1987 Constitution, yan yung guide natin eh. Yan ang sinusunod dapat ng Korte Suprema, ng lahat ng mga justices ng RTC at ng lahat ng tao. Constitution, kaya nga siya Constitution eh. Yan ang ating guide. Kasi yung ginawa ng Korte Suprema, hindi naman nakalagay wala naman yun sa Constitution eh. Unless na lang mga kaibigan, baguhin natin ang Constitution ngayon at ilagay yung kanilang bagong rules. Baguhin na rin natin ang Constitution, mga kaibigan. At hayaan na natin na magkaroon ng second term, third hanggang third ang presidente. Magkaroon ng re-election ang presidente. Baguhin na natin ang Constitution at ilagay natin yung bago, no? Yung bagong rules ng Supreme Court pagdating sa impeachment. Kasi pinadali na nga ng 1987 Constitution, pinadali na ang pag-i-impeach. Pagkatapos naglabas ang Korte Suprema na pinahirap nila. My God, ano yan? So kawawa tayong mga Pilipino, mahihirapan tayo in the future. Kapag meron tayong gustong ipa-impeach na isang tiwaling official, mahihirapan tayo in the future. Diba? Yan yung mga kaibigan, no? So finally, the powers granted the House of Representatives to initiate all cases of impeachment. The Senate to try and decide. The same are what we call constituent powers. That is sovereign powers, especially assigned and lodged by the Constitution to a specific and particular organ or body of government. And the cardinal rule in regard to constituent powers is that where the Constitution puts it, there it should lie. The Supreme Court cannot be the one
to craft the rules to enforce Article 11 of the Constitution. The reason for this is because the Supreme Court members are themselves impeachable officials. Yun ang sinasabi ko. Kasi kung ang Supreme Court ang magbibigay ng rules, paano pag dumating yung panahon na merong ipapa-impeach na judge ng Korte Suprema? Ano yung magbibigay sila ng rules nila? Sabi, ay, ano to, hindi to pwedeng i-impeach. Illegal yan. Magbibigay sila ng rules na unconstitutional yan. Diba? Ano na mangyari sa atin? Diba? Tama po yung sinasabi dito ni Justice. The reason for this is because the Supreme Court members are themselves impeachable officials. So they cannot be the ones to define the rules for their own possible impeachment. This would go against the very heart of due process. No one can be the judge in one's own case. Diba? Nemo debet judix in sua causa. Yan. Thank you. Respectfully yours, Adolfo S. Azcuna, July 30, 2025. Yan. Yan po, mga kaibigan, no? So, yan po ang tama. Kaya wala pong, wala pong karapatan, no, ang Korte Suprema na pigilan ang impeachment. Yan po, real talk lang, no? Real talk. So mga kaibigan, marami pong salamat, no, sa lahat po ng nanood. Bye-bye! God bless! Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye!